Ginagawa natin araw-araw, merong mga nakatingin. Tatlo ang nakatingin. Unang-una yung ibang tao. Kung mabuti o masama yung ginagawa natin, nakikita yan ng tao na sa paligid natin eh. Sila yung, para sabihin na natin, humuhusga kung tama ba yung ginagawa natin, mabuti o masama. Kasi may nakikita sila. Diba? Ang pangalawa, yung sarili natin. Meron tayong pananaw kung tayo ay mabuti o masama. Kung mabuti ba o masama yung ginagawa natin. Tayo yung humuhusga sa sarili natin. Diba? Una yung ibang tao, pangalawa, ang ating sarili. Ang pangatlo, ang Diyos. Alam ng Diyos, nakatingin siya sa lahat ng ginagawa natin. Diba? At alam ng Diyos kung mabuti o masama yung ginagawa natin. Yun yung nangyari doon sa, di ba yung binasa natin yung sinlinggo? Sa Lucas 7, 1 hanggang 10. Ang kwento ay ganito. Merong sakit yung kanyang alipin, na mahal niyang alipin. Kaya pinapunta niya yung mga pinunong ng mga Hudyo. At pagdating nila roon, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, Panginoon, meron pong isang senturyon na ang kanyang alipin na mahal niya ay nasa bingit ng kamatayan. May sakit at nasa bingit ng kamatayan. Karapat dapat po siyang puntahan dahil siya ay mabait. Katunayan nga ipinagtatayo tayo ng mga sinagoga. Ibig sabihin, yung mga tao sa paligid ng senturyon, ang tingin sa senturyon, mabuting tao. Diba? Hindi masamang tao. Na bihira yun nung panahon na yun. Dahil unang-una, Romano yung senturyon. Dahil ito'y kapitan ng maraming sundalong Romano. At sigurado Romano yon, diba? At ang Romano, ang mga Hudyo pala, galit sa mga Romano dahil sila ay mananakop. Nasakop ang Israel ng Romano naging Roman Empire. At pinamunuan ng mga sundalo, ng mga Roman soldier, yung buong Israel. Kaya, ang outpost nung centurion, napunta siya ron. Diba? Pero, unang-una, hindi siya kalahi, hindi siya karelihiyon, at galit sila sa mga Romano. Pero dito, mapapansin natin, yung mga pinuno ng mga Hudyo, ang tingin doon sa centurion, mabuting tao. Papagtawang gawa. Diba? At rekomendado nila. Nagmamakaawa silang puntahan ni Jesus yung senturyon dahil ang kanyang alipin na mahal niya ay nag-aagaw buhay. Recommended nila, di ba? Maawa kayo, Panginoon, karapat dapat po napuntahan nyo yung senturyon na yan sapagkat yan ay mabait. Paano naging mabait yung senturyon? Unang-una, tanggap niya yung mga Hudyo. Di ba? Bihira yun na ang mga Hudyo tanggap ang Romano at ang Romano tanggap yung mga Hudyo. Dahil una, parang nung panahon ng Hapon, di ba? Ang Pilipino nun takot sa Hapon. Makakita lang ng Hapon, baka pugutan tayo ng ulo niyan, baka patayin tayo niyan, di ba?
O, di ba? Ganun yun. Ngayon, dahil nga doon, talagang mabait yung senturyon sa pananaw ng mga Hudyo. Dahil yun yung nakikita nila. Ang mga tao, hinuhusgahan tayo sa nakikitang ginagawa natin. Di ba? Ang pangalawa, yung pananaw ng senturyon. Ano yung pananaw ng senturyon? Sabi doon sa binasa natin Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan nyo. Hindi kayo karapat-dapat na pumunta sa aking tahanan. Diba? Siya naman, ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat harapin ni Jesus. Imagine, kung iisipin nating mabuti, yung centurion, mayaman, nakapagpatayo ng sinagoga eh. Bukod doon sa pagiging mayaman niya, may kapangyarihan. Hawak niya yung lugar na yun eh. Centurion siya eh. May mga kawal siya eh. Bukod doon, mataas yung posisyon niya sa lugar na yun. Centurion siya eh. May kapangyarihan siya, may kayamanan siya, may pangalan siya, at gumagawa siya ng mabuti. Dahil nga, tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat na puntahan ni Jesus. Ang inutusan niya yung mga kaibigan niya. Panginoon, sabi ng mga kaibigan niya, huwag na kayong pumunta sa bahay ng senturyon sapagkat sabi niya, hindi siya karapat-dapat na puntahan nyo. May pagpapakumbaba siya. Bagamat mataas yung posisyon niya, yung mga tingin niya sa sarili niya, hindi siya nagmamataas. Sino ba yung kaharap niya? Sino ba yung pinuntahan niya? Si Jesus. Bakit nga ba pumunta yung senturyon kay Jesus? Bakit ba pinapunta niya yung mga tao niya kay Jesus? Ano ba kailangan niya kay Jesus? Mayroon na siyang kayamanan. Diba? Meron na siyang autoridad. Meron na siyang kapangyarihan. Ano ba pinunta niya? Anong kailangan niya kay Jesus? Si Jesus nung panahon na yon, isang mangangaral. Nababalitaan niya lang niya na nangangaral at nagpapagaling na may sakit. Yung mayayaman, kagaya ng senturyon, may kailangan siya kay Jesus. Nung unang panahon, pag ikaw hindi ka karapat-dapat pumunta sa tao, mag-uutos ka muna ng servant mo o kaibigan mo na pumunta, messenger. Kaya normal yun na pinapunta muna niya yung mga pinuno ng mga Hudyo. Kasi normal yun noon na hindi ikaw mismo yung pumupunta. Ang pumupunta yung mga messenger muna. Dahil hindi ka karapat-dapat. Imagine, mataas yung ranggo niya, pero tingin niya sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat na harapin ni Jesus. Diba? Kasi, naniniwala siya kay Jesus. Hindi pa niya nakikita si Jesus, nababalitaan lang niya. Dahil hindi sila nagkita ni Jesus. Buong buhay niya, hindi sila nagkita ni Jesus. Kahit nung natapos yung kwento, hindi sila nagkita. Pero, sa nababalitaan niya kay Jesus, tingin niya sa sarili niya na nililiit siya. Kahit na siya mayaman, may kapangyarihan, may nasasakupan, may ranggo, may mga ginagawang mabuti, tingin pa rin niya
Hindi ako karapat-dapat humarap kay Jesus. Yun yung pagpapakumbaba. Ngayon, maraming Kristiyano kumuha lang ng konting mabuti, mayabang na. Diba? Nakapangaral lang ng 1,000, mayabang na. Nakapagpatayo lang ng sinagoga o simbahan, mayabang na. Bagamat, gumagawa tayo ng mabuti, kagaya ng sinabi ko nga ng 1 linggo, di ba? Pero, hindi mo pinagyayabang yung ginagawa mong mabuti. Dahil sa harapan ng Diyos, pasahan ka pa rin. Kaya, ang pinapunta niya, yung kaibigan niya, nung palapit na si Jesus, ay hindi ako karapat-dapat. Pinapunta naman niya yung mga kaibigan. Panginoon, huwag na kayo tumuloy. Pinasasabi niya na ganito, hindi siya karapat-dapat na puntahan niyo ang kanyang tahanan. Pero, Panginoon, sabihin mo lang, gagaling na ang kanyang servant. Kasi siya, may otoridad din siya sabi nung mga kaibigan. Siya, may otoridad din siya. Pag sinabi niya sa isang sundalo, pumunta ka, pupunta yon. Pag sinabi niyang, lumapit ka rito, lalapit yun. Sabi ng mga kaibigan, yun yung pinasasabi ng senturyon. Hindi sila nakita ni Jesus, Naniniwala siya na, hindi mo kailangan, Lord, puntahan ako. Sabihin mo lang, gagaling na aking alipin. Diba? Kaya, namangha si Jesus. Ngayon lang ako nakakita sa buong Israel na merong ganitong pananampalataya. Actually, first time ginamit yung word na namangha sa positibo. 2 beses lang ginamit yung word na namangha si Jesus. Unang-una ginamit niya yan. Namangha si Jesus sa kawalan ng pananampalataya ng mga Nazareno. Natagaroon ako pero hindi naniniwala sa akin. Diba? Kaya sinabi niya, ang propeta ginagalang sa ibang lugar maliban sa sarili niyang bayan. Ito, positibo yung sinabi niyang pagiging mangha. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng mayroong pananampalatayang kagaya nito sa buong Israel. Actually, ang sabi lang ng senturyon ay sabihin mo lang, Jesus, gagaling na aking alipin. Kaya pag uwi ng mga kaibigan, magaling na yung alipin. Para bang walang nangyari. Di ba? At hindi nagkita, kagaya ng sinabi ko sa linggo, hindi nagkita si Jesus at yung senturyon. Kasi naniniwala yung senturyon na kaya ni Jesus magpagaling kahit hindi niya nakikita si Jesus. Ano sabi ni Jesus kay Tomas? Mapalad ang taong hindi nakakakita pero naniniwala sa akin. Kasi ang sabi ni Tomas, maniniwala lang ako kung ipapasok ko ang aking kamay. O sabi niya, maniniwala lang ako na buhay si Jesus kung maipapasok ko ang aking daliri sa kanyang taligiliran at sa kanyang kamay. Kaya nung napakita si Jesus, hindi na niya pinasok yung kamay niya doon, yung daliri niya doon sa kamay ni Jesus sa tagaliran. Anong sabi na lang niya? My Lord and my God. May aptaka niya sinabi, mapalad, naniniwala ka ba dahil nakita mo? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ito
nakikita. Ganun kalaki yung pananampalataya nung senturyon. Kahit hindi niya nakita si Jesus ng pisikal. Ganun din tayo. Di ba? Sabihin mo lang, Jesus. Sabihin mo lang, gagaling na ang aking karamdaman. Di ba? Madalas natin sabihin din yan, Lord. Lord, nananampalataya ako. Sabihin mo lang, Panginoon, gagaling na ako. Sabihin mo lang, Panginoon, malalagpasan ko to mga problema ko. Kasi mapalad ang mga taong hindi nakita, pero nananampalataya. Dahil ang Diyos, si Jesus, makapangyarihan tao si Jesus, di ba? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yung kabuuan ng Diyos, yung omnipresent ng Diyos, omnipotent ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, buong kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng dako naroon siya, past, present, future, nandoon si Jesus, di ba? Hindi kayang i-consist, hindi kaya yung buong physical lang ni Jesus na bilang tao. Kaya kahit hindi sila nakita ang kapangyarihan ni Jesus, gumaling yung alipin. Di ba? Doon mo makikita na si Jesus Diyos. Na doon din natin makikita na si Jesus ay Diyos na nung sinabi niya, bago pa si Abraham, ako na nga. Nandun na raw siya. Bago palikhayin ang mundo, nandun na siya. Kailan ba pinanganak si Jesus? Yung kay Maria, di ba? Pero, yung physical niya yun, nakatawan. Pero yung pagiging Diyos niya, nasa lahat ng dako. Yung kapangyarihan niya, nasa lahat ng dako. Yung physical niya, nasa isang dako lang. Pero yung kabuuan ni Jesus, nasa lahat ng dako. Bakit? Diyos siya Di ba? Kaya, ganun yung pagkamangha ni Jesus nung narinig niya yun na pinasasabi nung senturyon. Etong taong to, itong senturyon to, hindi ako nakita, pero naniniwala, sabihin ko lang, gagaling na yung alipin niya. Diba? Wala pa akong nakitang ganitong tao na ang pananampalataya sa akin, ganun kalaki. Kasi, salita lang ni Jesus Hindi kailangan ni Jesus na hawakan yung may sakit Kung makita alamin mo ano ba ang sakit mo. Diba? Kayang gawin ni Jesus lahat ng bagay sa pamamagitan lang ng salita. Diba? Doon mo makikita yung misteryo ng pagkatao, pagiging Diyos ni Jesus. Yun lang po.